So, good afternoon mga kanukis. Once again, welcome back to my channel. This is your albularyo, Juju Siamo TV. So, kung baguhan ka pa lang sa channel na to mga kanukis at napadaan ka at nagustuhan mo yung mga bidyong ginagawa natin, please subscribe and hit the notification bell icon para parati kang updated kung ano man yung bidyong i-upload natin in the future mga kanukis. So ngayon yung topic natin mga kanukis, o umpisahan natin after the intro. So adlib ko lang. Yung topic natin mga kanukis, paano ba tayo magpapalakas ng palo ng manok at saka magpapalaki ng manok na healthy. So number one concern mo is mahihinang nilalang yung mga manok mo. Pinapakain mo ba ng tama or hindi? So gusto mo silang palakasin at palakihin, hindi sakitin. Para sa iyo yung bidyong to mga kanukis, uumpisahan natin yan after ng intro mga kanukis. Ayan na mga kanukis, before tayo mag-umpisa, shout out muna tayo. Shout out pala dyan kay Norman Muhammad Nolnol, Bin Laden Sultan from Marawi, Curl Suarez from Iligan, and Pink Dragon Lines. So ito yung mga subscriber natin mga kanukis na nagpapa shout out. So kung gusto nyo magpa shout out mga kanukis, just comment down below at saka babasahin ko yan para masali kayo. So yun na mga kanukis, umpisahan na natin yung topic natin. Yung topic pala natin ngayon mga kanukis, 5 step kung paano lumakas sa labanan, lumakas, pumuputok yung palo at hindi sakitin yung manok natin mga kanukis. So yung ibibigay ko sa inyo ngayon is 5 step lang. So napaka-importante talaga mga kanukis, foundation yan sa yard natin mga kanukis, na makapag-produce tayo, like for example kung meat type, magagandang manok, malakas tumubo, at saka kung warrior type, maganda yung katawan, class E talaga siya, pagdating sa labanan talagang pumapatay, ay yung malakasan, kumbaga sa kuhan pa kay Vince Flacker crossbreeder, pumuputok yung palo. So paano ba yan gawin mga kanukis? Kung yun ang gusto mga kanukis, kuha ka ng ballpen para sa iyo yung bidyong to. So wag mong skip to hanggang sa dulo. So 5 tips lang yung ibibigay ko para dyan kung paano magpo-produce ng mga ratatat, yung mga pumuputok. So number 1, proper materials. Number 2, proper accurate feeding program. Number 3, proper vaccination and vitamins administration. Number 4, proper ranging and hardening. Number 5, proper conditioning program. So yung 5 nabanggit ko mga kanukis, talagang yan yung mga foundation mga kanukis. Kumbaga ang foundation sa yard natin is quality, pumuputok ang palo ng mga manok. Pero ang foundation ng mga manok mga kanukis, para magkaroon sila ng magandang body, proportion na body, at saka yung palo nila napakalutong, yung 5 nabanggit ko. So ulitin ko, proper materials, proper accurate feeding program, proper vaccination and vitamins administration, proper ranging hardening, proper conditioning. So magtataka talaga kayo mga kanukis kung paano yan gawin. So ngayon i-explain ko yan isa-isa. So kuha kayo ng ballpen mga kanukis para lang din makuha nyo, maintindihan nyo talaga. Pero kung may video na akong na-download doon mga kanukis,
Kuwan ko na lang na tingnan na lang ninyo, hindi ko na masyadong i-explain. Kung may video na akong na upload sa playlist ko, so doon na ninyo tingnan. Okay. Proper materials. Bakit proper materials, mga kanokis? Kasi kung magbe-breed tayo, malaking gastos yung gugugulin natin. Aside sa malaking gastos na gugugulin natin, mga kanokis, ang panahon. So yun lang, pagdating sa mga pag-breed natin, yung nakuha pala nating materials ay inbreed dahil yung binilhan natin online hindi nagsasabi ng totoo or hindi niya alam yung foundation of basic breeding. In-inbreed pala. So paano na yan? Sa'yo yan talaga, sa'yo yan tatama. So kaya kung pipili man tayo ng breeder, kailangan piliin natin yung breeder na yung trusted breeder, legit, at saka nakapag-produce na talaga ng mga manok na magagaling. Yun, doon yun nakikita. Makikita nyo naman yan sa FB nila eh. Diba? Kung gaano yung mga manok nila. Kasi pag magaling na breeder, mga kanokis, meaning nakuha nila yung, binigyan nila ng magandang foundation yung manok nila, from materials to incubation to brooder hanggang sa paglaki. Kaya ganon yung mga manok nila. So hindi basta-basta, mga kanokis. So ano bang nakapaloob sa materials? So yung breeding program natin, mga kanokis, ano ba yung breeding program? Kailangan wag tayong basta-bastang mag-breed. Kailangan nakaprograma. Like for example, kung gusto nyo i-purify yung breed nyo, yung gagawin natin, line breeding lang talaga. So line breeding, may video ako doon, mga kanokis. Doon nyo natingnan. Saka pag gusto nyo mag-produce talaga ng magagaling, may video din ako, mga kanokis. Wag lang talaga yung inbreeding, mga kanokis. Yung inbreed, brother to sister, kasi masisira yan. Outcrossing yung gawin natin kung gusto talaga natin. So yan nakapaloob yan sa materials. Before tayo magpili ng magagandang materials, alam na natin saan tayo bibili. Kung may prospect kayo na magagaling yung manok, scout nyo lang yung FB. So doon. So nakapaloob yung breeding programs. So dapat ang gagamitin natin, line breeding and outcross lang. Tapos genes lock natin. So may video ako na yan. So number 2 sa proper materials, number 2 na nakapaloob, priming of breeders. Bakit kinakailangan natin priming of breeders? Kasi pumili na tayo, nakakuha na tayo ng magagaling, galing sa breeder na magaling din. So ngayon i-cross natin siya sa iba, outcross. Outcross, nakakuha tayo, outcross breeding program, outcross yung gagamitin natin. So ipa-priming talaga natin. May video din ako sa priming. So purga, ligo, injectable vitamins and bacteria flushing. Para saan ba yan? Para 100% kondisyon yung chicks natin, fertile. Pag fertile yung manok natin, at saka makapag-produce ng healthy chicks to start. Number 3, nag-itlog na, nakapisa na, number 3, sa proper material sa number 3, ito yung number 3, nakapaloob. Check management. So may check management din tayo, mga kanokis, kung paano mag-handle ng manok at chicks. Kasi pag hindi natin i-handle yan, mga kanokis, paano tayo makaproduce ng magagaling na breeder? Galing sa materials na binili natin. So nakapaloob pa rin yan sa proper materials. So kailangan check management. Magaling din tayo sa check management at saka incubator management. Like for example, nakapagpaitlog ka na, tapos hindi mo rin alam yung incubator management, paano mag-calibrate, paano mag-candling, or paano mag-egg loading, paano mag-egg handling. Napaka-importante yan, mga kanokis. Adlib ko lang.
Pero may video pa rin nito mga kanukis. Hanapin nyo lang. So kasi ito mga kanukis, chicks management, kailangan talaga dadaan sa intestinal cleansing after 24 hours, pakainin natin. Tapos lagay natin siya sa brooder house na may temperature 29 to 30 degrees Celsius bar. So paano ba yan maglulod ng itlog? So yung itlog talaga natin na ilulod sa incubator, kung nagpapa-incubate man tayo mga kanukis, dapat 7 days lang pag room temperature, 12 days pag nakalagay siya sa vegetable sa freezer. So yun, yung iba kasi ginagawa nilang 10 days to 20 days kasi to save time at saka ipunin lahat. So weak na yung mga sisiyo dyan mga kanukis. Paano ka makapag-produce ng magandang breeder kung weak ang buwan nyo? So lahat ito mga kanukis nang doon to sa kuwan ko, nang doon yan sa baba. Hanapin nyo lang. So number 1, tapos na tayo. Proper material. So ang nakapaloob dyan, breeding program, lock genes. Check, nang doon yan sa ating naka-upload na ako ng video yan. Priming of breeders. At saka check management, incubator, and egg handling. Nang doon lahat yan mga kanukis. Hanapin nyo lang. So number 2. Number 2 na tayo. Tapos na tayo sa number 1, proper materials. Number 2, accurate feeding program. So ito, wala to sa meron to. Wala to sa, wala akong video nito mga kanukis. Yung video ko doon, yung tiki-tiki, tipid tips yon. Pero ito, wala. So ano ba yung ibig sabihin sa number 2 mga kanukis? Proper, accurate feeding program. So kinakailangan lang talaga natin mga kanukis, kung infant, kung pang chicks siya, chicks talaga. Kasi may mga requirements yan mga kanukis. Hindi basta-basta mga kanukis na yung pang infant ipapakain mo sa malalaki mo. So hindi accurate. Kasi yung mga maker niyan mga kanukis, dumaan yan sa mga nutritionist, yung tinatawag natin nutritionist. So like for example sa bata, pag yung anak mo mga kanukis, wala kang proper training sa feeding program, painumin mo ng buna, mag-i-expect ka ba na lalaki yan, tatangkad at saka mag-bright? So mapiptuhan yung mga utak nila mga kanukis because of hindi nila madidevelop naturally doon sa nutrients na ginawa ng mga maker dahil iba yung pinapakain mo. So dapat pag bata talaga na yung batang tao, bunakid, infant milk talaga. Kasi yung infant milk, yung nutritional program dyan, tugma para dyan sa kanila. Bone development, muscle development, at saka brain development. Yan ang ibig sabihin. Kaya proper ang accurate program. Kasi may nakabili sa akin mga kanukis one time. Nagbili siya 1 month sa akin. Tapos sinabi ko, bili na naman siya ng another after 1 year. Sabi ko, bro, ano ba yung nabili mo? Napakalakas, boss. Sabi niya. Pero di daw malaki yung katawan, boss, yung mga kuan mo, mga Brazilian. Sabi ko, malalaki yung Brazilian ko, bro. May mga 6.3 kilos nga. So bakit nagkaganon yun? Ano palang pinapakain mo? Sabi ko. Sabi niya, yung sinabi mo, boss, yung tinatawag nating integrato. Nagtanong man ako sa iyo, integrato dahil 1 month plus na siya. So ibig sabihin, pag mag 3 months up na siya, iba na naman. Kasi iba yung nutritional needs niya. O kaya pala, tingnan nyo mga kanukis, yun yung tinatawag na inappropriate, hindi tama na pagpapakain. Diba? Infant pa rin. Dapat maintenance stage na siya. So yun yung topic dito. Proper, accurate feeding program. So ang nakapaloob dito mga kanukis, may 1, 2, 3, 4, 5. 5 akong sasabihin sa inyo. Number 1, ito yung programa ko. Kung susundin nyo, okay lang. Kung hindi din, okay lang din. Number 1, D1, Integra 1 ako. Integra 1 talaga. Number 2, 1 to 2 months, Integra 2. Number 3, 2 to 5 months, Integra 3. So, number 4, ito na yung tinatawag nating maintenance stage.
So kinakailangan natin maintenance feeds at medyo magtitipid tayo kaunti. Integra 3 plus cracker 50-50. So meaning high protein at saka half carbohydrates. Kasi pinapataba natin yung manok natin. 'Di ba? So yon yung nakapaloob sa proper and accurate feeding program. Huwag tayong basta-basta nagpapakain sa manok natin dahil yung sinabi ko nga kanina na may ganun pala. So di ko rin siya masisisi, baguhan siya sa pagmamanok. So mas maganda talaga para sa iyo talaga to, pag baguhan ka hindi mo pa alam kung paano magpo-produce ng mga pumuputok ng palo na manok. So number 3 na tayo, tapos na tayo sa proper materials, proper accurate feeding program. Number 3, proper vaccination and vitamins administration. So nakapaloob nito 1, 2, 3 tatlo lang mga kanukis, tatlo lang yung tips ko dito. Pero adlib natin mga kanukis. Bakit pinaka-importante yung tinatawag nating proper vaccination and vitamins administration. So unahin natin yung vaccination. Paano tayo makapag-produce ng magagaling na manok mga kanukis kung tinatamaan ng coryza yung manok natin, tinatamaan siya ng bulutong or survivor siya sa infectious bronchitis or survivor siya sa atay. So meaning, pag yan ang sumalpak sa yard natin, talagang reject na talaga yan. May iba kasi ibibinta pa yan, so kasiraan yan sa yard natin. Mahihinang nila lang nung na-produce natin. Maganda na sana, pero tinamaan man tayo ng sakit. So kailangan mayroon tayong accurate, proper and accurate vaccination and proper vitamins administration. So ano ba yung gagawin natin? So kailangan lang natin mga kanukis, sa D1 talaga tayo, 7 days pa siya. Tapos pag 3 months lasuta tayo. Tapos optional to, kung marunong kayo, optional to mga kanukis, pwede din yung bigyan ng infectious bronchitis, lasuta infectious bronchitis kung gusto nyo, at saka Paulpax mayroon din, at saka yung coryza. So pag nakumpleto nyo yan mga kanukis, very good, talagang healthy yung manok natin, aabot talaga sa pumuputo ang palo, hindi makakal lahat or marireject. So dito naman tayo sa kuan, kasi dalawa to proper vaccination sa number 3, proper vaccination and proper vitamins administration. So sa vitamins administration naman tayo mga kanukis. Makukuha ba yung vitamins sa mga pakain mga kanukis? Hindi man siguro, kasi tapos na tayo sa proper materials, okay na yun, proper and accurate breeding program, pero walang vitamin na dyan mga kanukis. Kailangan natin saksakan ng vitamins yung manok natin para mag-perform at saka ma-develop lahat yung mga muscle needed, saka yung sa brain, kaya bright. Pag nakita natin yan, bright sila, saka totally develop yung muscle nila, kaya lumalakas yung taradara pamalo nila mga kanukis. Yun lang, logic lang, mind over matters mga kanukis, kahit naisipin mo. So ano bang ituturo? So may dalawa akong dalawa. So kailangan lang mga kanukis, turok tayo ng vitamin B complex maintenance every month from 2 months old up to maintenance old up to 2 years. Yan, maiba lang yan kung mag-conditioning ka na. Hanggang buhay yung manok mo, turok ka talaga every month. Yan yung maintenance. So actually may bully boy ako doon, may video din ako. So iron, every 2 months ka talaga hanggang nabubuhay yung manok, from 2 months old up hanggang nabubuhay. So yun na, tapos na tayo sa proper vaccination and vitamins administration. So B1 sa vaccination, B1, lasuta, yung tinatawag natin coryza, yung coryza, bulutong,
infectious bronchitis. So vitamins naman, B-complex from 2 months up sa nabubuhay, pwede every turok talaga tayo. Huwag i-miss yan mga kanukis para lumaking healthy yung manok natin. Iron every 2 months, 2 months old up hanggang nabubuhay sila. Stop mo lang yan pag magkukondisyon ka. So ito, number 4, importante dito, proper ranging, i-range mo at saka hardening. Ano ba? Bakit ba kailangan yan mga kanukis? Ano bang koneksyon sa pagpapalakas ng pumuputok, palakas ng katawan, pa-develop at saka pumuputok yung palo mga kanukis? Kasi they have all the vitamins and nutrients, kasi proper yung paggawa natin, proper materials, proper accurate feeding program, proper vaccination and vitamins administration. So proper ranging na naman tayo. Napaka-importante yan mga kanukis. I-range natin yung manok natin 2 months. Pag 2 months old nila, range mo yan. Ano bang purpose sa pag-range mga kanukis? Para ma-develop at saka makakain sila ng mga vitamins and natural vitamins and minerals sa lupa. At saka makakaykay sila to develop their bones and skeletal structure. Saka makakain sila ng more iron and calcium doon sa lupa. So yun yung tinatawag nating ranging. So pag yan, ranging and hardening. Ano naman yung hardening? Yung hardening mga kanukis, pinapatigas natin yung manok, rain or shine, at saka pinapalipad natin. Yung tinatawag na tipi. Tinitipi natin. So ito, dalawa ang nakapaloob dito. Number 1, 2 months ranging up to i-pre-range mo siya 2 months sa may mga damuhan up to 6 months. Kasi sa 6 months mga kanukis, magpapatayan na yan. Punta na tayo sa hardening. I-cord mo na yan na medyo hindi lang masyadong mahaba, kasi hindi naman tigsas yan, baka mabali. So yun yung hardening, kasi ma-hard yung pakpak nila saka yung paa, dahil saka kanaog sila, saka kanaog at saka rain or shine, nababatak yung katawan nila. Nagagamit nila to yung ginawa nating lahat ng programa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, magagamit nila mga kanukis, kasi naka-rain sila at naka-hardening. So madadigest nila. So yon. Number 5, the last mga kanukis, proper conditioning. So mayroon tayong 21 days conditioning at pre-conditioning. So pwede na rin ito, hindi lang mga kanukis, dito pa lang sa number 4, pumuputok na yung palo ng manok mo dyan. Pero mas maganda pa rin yung pag-i-fight mo, i-condition natin ha. Take note ha, sa number 1, 2, 3, 4 pa lang, pumuputok na yung palo mo. Pero sinalihan ko lang sa yung proper conditioning. Proper conditioning, may video man tayo. So para before sa 5, may video tayo doon, pre-con at saka proper conditioning. So hindi ko na i-add yan. So ulitin natin ha. Ito yung 5 step. Pag masunod nyo, proper materials, proper and accurate feeding program, proper vaccination and vitamins administration, proper ranging and hardening. Dito pa lang mga kanukis, stop na tayo. Number 4, kung hindi lang ilaban sa mga sparring lang, talagang kuha na yan, talagang makikita nyo na ng result. Pero number 5, ito applicable to kung ilalaban mo na, mas lalo pang lalakas nito sa pre-conditioning at saka 21 days conditioning at saka training program. So yun lang mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung kuhan ko, yung tinatawag nating tips kung paano magpo-produce ng manok na astig, pumuputok ang palo, madaling tumubo at saka very healthy all over muscle,
muscle and skeletal structure fully developed, kaya malakas ang pamalo. That is according to Vince Flacker, crossbreeder. Pumuputok ang palo daw ng kanyang manok. So yun yung wag nating kaligtaan mga kanukis, yung 5 tips. Pero sa 4 pa lang mga kanukis, talagang magaling na yung manok mo. So I hope na-explain ko ng tama mga kanukis ha. So salamat pala sa mga parating sumusuporta. 1K subscriber na tayo mga kanukis. Salamat. At saka kung sa palagay nyo mga kanukis na nagugustuhan nyo yung mga video at nakaka-relate ka at nakakatulong sa iyo, so subscribe mo na mga kanukis para magsasama pa tayo na matagal at always kang ma-i-inform kung mayroong video mga kanukis post din. Pindutin yan long notification bell icon dyan para parati tayong updated kung ano man yung video mga kanukis. So babayo mga kanukis, keep safe mga kanukis.